magte-take po tayo ng break sa ating Galatian series sapagkat ito'y special na araw para sa mga mothers. So please go with me to Isaiah chapter 49 verse 15. Please turn your Bibles to Isaiah chapter 49 verse 15. Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb? Yea, they may forget, yet will I not forget thee. I pray, may the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, O Lord, my rock and my redeemer. Amen. Greater than a mother's love. Brothers and sisters, may mga panahon po sa buhay natin na tayo po ay tinatawag ng ating Panginoong Diyos na patuloy pong magpuri sa Kanya, patuloy na sumamba sa Kanya, kahit po tayo ay nasa gitna ng mabibigat at malungkot na mga pagsubok. Basically, yan po ang pinakalundo. Yan po mismo ang sinasabi, lalo na if we would consider the context of our verse for this morning. Doon po sa Isaiah 49 verse 13, ang langit po ay inuutusan ng Panginoon na magalak. Ang lupa po ay inaatasan ng Panginoon na magdiwang at ang mga bundok ay umawit. Sapagkat, binigay yung dahilan, sapagkat ang Panginoon ay nagbigay ng kaaliwan sa kanyang bayan at nakapakitang ng habag sa mga nagdurusa. Sing, O heavens, and be joyful, O earth, and break forth into singing, O mountains, for the Lord. Or because the Lord, the faithful covenant-keeping God, hath comforted His people and will have mercy upon His afflicted. No? Makakatulong siguro kung maintindihan natin na mula po Isaiah chapter 40 hanggang Isaiah chapter 55 ayon sa mga scholar, ito po yung panahon sa buhay ng bayang Israel na sila po ay nasa Babylonian captivity na. So alam na ninyo kung anong dinaanan nila. Kinuha yung lahat ng mahalaga sa kanila. Ang tahanan nila ay winasak. Marahil namatayan sila ng mahal sa buhay. Napakalungkot. Bagsak ang buo nilang gobyerno. Di nilang bihag ang mga tinitingala nilang mga magagaling at matatayog na pinuno. So yan ang kalagayan. Walang makita kang anumang dahilan para magpuri sa Panginoon. In fact, kung natatandaan ninyo sa Psalm 137, isinabit na nila yung kanilang mga instrumentong pagtugtog. Sabi nila, wala na kaming dahilan para umawit pa sa Panginoon. Walang dahilan para kami magpuri, magpasalamat. Lahat ng dinadaanan namin. Sino magpapasalamat sa Diyos? Kung ganito ang kalagayan mo, tinanggal na lahat ng mga bagay na mabuti para sa amin. You see? So, isinabit na lang nila. They hung their harps upon the willows. Kasi wala nang dahilan para sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos. So gusto kong mag-post sandali at alamin, baka yan ang kalagayan mo ngayon. Malahil ikaw man ay nakadarama ng ganong napakalalim na hindi ma-explain na lungkot. Naranasan nyo na ba yon? Hindi mo naman alam kung saan exactly nanggagaling yung sense of being lonely, pero alam mo nandoon sa loob. So malahil ang mensaheng ito ay para sa iyo. Na siyempre po, hindi literal itong aawit ang mga bundok, etc.
Ito po ay figurative o tinatawag nilang poetic personification. Gayunpaman ang pinakadiin ay malinaw. Tinatawag ng Diyos ang buong sangnilikha na magalak. Hindi dahil ang langit at mga bundok ay literal na makaaawit. Bagamat, kung sensitibo ang ating marahil senses, ay pwedeng mangusap ang nilikha niya sa atin eh. Ang layunin po ay upang ipakita kung gaano kadakila ang kanyang dalang kaaliwan. So kung ganito, kadakila ang kaaliwang dala niya, walang dapat nakatahimik lang. Everybody should join this great congregation of worshipers. At yan ang hamon ko sa bawat isa, mga kapatid. Hindi naman kinakailangan alam ko ang detalye ng nangyayari sa buhay mo eh. Ang alam ko lang, ang salita ng Diyos ay aplikable sa bawat isa sa isang parang hindi ko kayang i-apply. Ang Espiritu ay mas makapangyarihan kaysa sa akin. Kaya ang panalangin ko, i-apply niya. Alinsunod sa iyong personal na pangangailangan. Sinong hindi magbubunyi kung ganito ang iyong inaasahan? I would suppose na sa sitwasyon na ang bayang Israel sa mga panahon ito, wala na eh. Dinalang bihag sila. Kaya nga, exilic yung Isaiah 40 to 55. Dinalang bihag sila lahat ng ari-ari at mahalaga sa kanila. Kung hindi wasak kinailangan nila iwanan. So ano pa? Ano pa ang reason ko para gumising sa umaga? Ang dahilan, mga kapatid, kung bakit patuloy na may dahilan para magpuri tayo, kasi sa kalagayan natin na walang-wala na, by the way, itong ganitong mga poetic terminologies na ito ay karaniwan sa mga prophetic writings. Sa mga panahong walang-wala na tayo, ang Diyos bigla nagpahayag, may pag-asa. Amen? Kung ikaw ang nasa gulong kalagayan, hindi ba ang inaasahan mo magre-respond ka ng positive? May pag-asa, anak. Hindi gumuho lahat. May ginagawa ko, magpapahayag ako ng aking kawaan. Pero sa marami sa atin, hindi lang sa bayang Israel. Maging sa marami sa atin, hindi sapat. At yun ang pinakamalungkot sa lahat. Dapat, higit pa sa sapat, ang salita ng Panginoon. Pero sa karanasan, sa real life, tila hindi sapat ang pangako niya. Kailangan nakikita ko, kailangan nararanasan ko. At hanggat hindi nangyayari yon, wala akong dahilan magpuri sa Diyos. At yun po ang pinakamalaki nating pagkakamali. Lalo na bilang mga anak ng Diyos, aasahan mo yon sa mga unbelievers. Pero sa mga believers, iba. Dahil may ginawa na ang Diyos sa loob natin. So ang tanong, bakit ganito ang kanilang tugon sa mabuting balita? Good news yun eh. Di ba? Pero bakit parang tabang sila? Apathetic sila? Sa indifferent sila sa balitang ito. May pag-asa. Hindi kayo mananatili sa ganyang kalagayan. Bakit po ganun? Kasi po, marahil ang pinakapangunahing dahilan, natatakpan, nakukublihan ng bigat ng kanilang pagdurusa doon sa exile. Natatakpan ito ang mga pangako ng Diyos. Lumalabo. Mas nagiging prominente yung dinadaanan nila. Paggising nila, yun na yung iniisip nila. Minsan, ninanamnam pa nila yun. Tinutulungan mo ang sarili mong malungkot. Tinutulungan natin ang ating sariling mas maramdaman. Kung gaano tayo kawalang pag-asa. Magpapatugtog ka ng mga awiting tungkol sa langit. Bakit? Ayoko lang mabuhay. Walang ligaya sa mundo. Naniniwala ka bang ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng buhay? Kung sagot mo, oo, may dahilan siya. Hindi ka nabubuhay para hintayin yung araw na ikay mamamatay. Gawin mong makabuluhan ang bawat araw na binigay sa iyo ng Diyos. Dahil totoo yun. Itinakda sa tao ang minsang mamatay pagkatapos ito ay ang judgment. Hanggat hindi nangyayari yun, gagamitin ko ang bawat sandali, bawat takal ng lakas na binibigay niya para sa kanyang kaluwalhatian. Pero hindi.
Pupunta ka pa sa lugar na malungkot. Yung tugtog mo malungkot na, yung lugar pa malungkot. Tapos ayaw mo ng kasama, ayaw mo ng kausap. Alam nyo, nangyayari yung sirkumstansya mo na dapat sana maliit lang marahil, lumalaki ng 10 beses. Sino nagpalaki? Ikaw! So naniniwala akong yun ang talagang ugat ng problema. So natatakpan po ng ating mga sirkumstansya. Yung bigat ng ating sirkumstansya ang malilinaw na pangako ng Diyos. At sa halip po na makiisa tayo sa bayan ng Diyos, aawit ng papuri, aawit ng may kagalakan, hindi yung napipilitan lang. Ninanamnam natin po ba yung mga awit pagsamba? So sa halip na gayon, natatagpuan natin ang ating sariling walang katapusang nagtatanong, walang patid na nag-aalinlangan, ang malangkot, ang pinag-aalinlanganan natin, yung katapatan niya. Hindi yung nararamdaman natin ang pinag-aalinlanganan natin. Sa maraming pagkakataon, paniwala ka, malungkot talaga ako. Kasi ramdam na ramdam ko Brothers and sisters, tandaan po natin na ang buong banal na kasulatan ay paulit-ulit na nagpapaalala sa kanyang bayan na sila'y sumamba sa kanya, na sila'y lumawalhati sa kanya kahit sa gitna ng pinakamamabigat nilang pagsubok. Bakit po? Bakit ito ay constant na reminder sa atin in the whole Bible? Bakit? Sapagkat ipinapakita po nito na ang pagsamba, ang pagpupuri sa Diyos ay hindi po nakasalalay, hindi nakabatay sa ating kalagayan, kundi sa hindi nagbabagong katapatan ng Diyos. It's everywhere mga kapatid, ang mga passages sa Job, Psalms, Habakkuk, Book of Acts, Philippians, at James ay pawang malinaw nagpapatunay sa katotohanan po ito na ating gustong i-drive sa ngayong umaga. Isa-isahin natin. Doon sa Job, familiar passages to many of us. Doon sa Job 1, 20-21, Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshipped and said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be, praise be the name of the Lord. Context, na wala na sa kanya ang lahat. Ang mga ari-arian na nagbibigay sa kanya ng sense of stability and assurance, tinanggal yun ng Panginoon. Yung mga mahal niyang anak, na sandahilan marahil, kaya sa nagsisikap sa buhay, tinanggal yun. Alam mo concern ngayon dahil naalala nyo, if you go back to the book of Job, pinag-aalay niya pa yung mga anak niya kasi baka mamaya sa kanilang mga pagsasama-sama, nagkakasala sila sa Diyos. Ayaw niyang dahil doon, may mangyari sa mga anak niya. Ganun siya ka-concern. Pero gayon pa man, lahat ng ito nawala. At nang mawala ang lahat ng ito, ano sabi niya? Blessed be the name of the Lord. Sumamba po, brothers and sisters, si Job, kahit na nawala ang lahat sa kanya. Sa gayon po, pinapakita niya, sinasabi niya sa lahat, My God is sovereign. He has all the rights na gawin ang kung ano mang gusto niya sa akin. Pero gusto kong mapansin ninyo kasi minsan may maling application ito Naalala nyo, nabanggit ko maraming beses na. May mga grupo kasing naniniwala na bawal kang magpakita ng kalungkutan ni umiyak sa sarili mong patay. Yun daw ebidensya ng kawalan mo ng pagsuko sa kalooban ng Panginoon at sa gustong mangyari ng Panginoon. Extreme, yun po yung extreme. Kasi kung pag-aaralan natin ang naging response ni Job, ano ang sabi? He rent his mantle, shaved his head, and fell down upon the ground. Di naman niya, yung lungkot. Hindi siya nagkukunwari. Hindi niya dinadaya ang sarili niya, everything is A-okay. No. Naggalamhati siya. Di ba? Ano pa nga siya ng abo?
sa kanyang katawan, patunay ng matindi niyang kalungkutan. Pero at the same time, hindi rin po niya kinalimutan na bottom line, dapat ko pa rin sambahin at purihin ang Diyos. Siguro umiiyak habang sumasamba. Siguro ang tindi ng kirot sa puso habang sumasamba, pero sumasamba. Naranasan natin lahat yan, yung mga magulang, mga nanay. Di ba, minsan may nagagawang mali ang ating mga anak, lalapit sa atin, yayakap sa atin, hihingi ng sorry, umiiyak. Tanggap mo yun. Hindi po niya ginamit na dahilan ang sirkumstansya niya upang huwag nang magpasalamat, huwag nang dumakila sa Panginoon. Now, I'm not saying na ito ay ginagawa automatic. Kasi kahit sa pagbabasa natin ng banal na kasulatan, di naman lahat ng details binibigay. What I'm trying to say is this. Minsan it takes time eh. Pero alam mo kung saan ang direksyon mo. Alam mo sa sarili mo hindi ka palayo. Palapit. Maring sa una, wala kang masabing salita eh. Ang hirap kasing magpasalamat kung yung pinakamahal sa'yo, tinanggal sa'yo. Dinadala, mga kapatid, ng isang mananampalataya ang kanyang pain, ang kanyang mga pagdududa, ang kanyang mga tanong sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng lamentation eh. Pagdadalamhati. Ang pagdadalamhati, hindi palayo sa Diyos. Ang pagdadalamhati ay tapat na paglapit sa Diyos. Pagka ang mga sagot sa tanong mo ay hindi sapat. Marami ko po akong hindi maintindihan, pero pinapasya ko pong lumapit sa iyo, hindi lumayo. Yun yung pagdadalamhati. At yung pagsamba naman ay pagtitiwala kay Kristo. Kahit sa gitna ng kalungkutan, ipinapahayag po, nagpapasya ang mananampalataya na si Kristo ay karapat-dapat pa ring pagtiwalaan at karapat-dapat pa ring papurihan. Sige, awit ka mamaya ng pagsamba, durog ang puso. Awit ka. Ano kung durog ang puso mo? Umawit ka. Ano kung napakalungkot mo pa rin? Umawit ka pa din. Kung walang lumabas, sumamba ka sa puso mo. Psalm 34 verse 1. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Dito po nangako si David. Pupurihin niya ang Diyos sa lahat ng panahon. Hindi lamang sa mga gandang panahon, kundi pati sa oras ng paghihirap. I will praise you, O Lord, at all times. Sa lahat ng panahon. Another familiar passage. Habakkuk 3, paborito ng marami sa atin. Habakkuk 3, 17 to 18, although the fig tree shall not blossom, neither shall the fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat, the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Pinasya po ni Habakkuk na kahit sa gitna ng taggutom at kawalan, ang dami niya hindi masagot eh. Diba? Hindi siya sumamba nung nakuha niya na lahat ng sagot. Sumamba siya sa gitna ng mga tanong na hindi pa nabibigyan ng malinaw at kumpletong sagot. Ang isa sa issue niya sa pagkilos ng Panginoon, God, parang ang tahimik mo. Nagahari ang corruption, nagahari ang justice. Di ba yun yung Habakkuk 1? Nasaan ka sa lahat ng ito? Kaya nung inaaral ko to, parang feel na feel ko din eh. Kasi sa nangyayari sa kawawa natin bansa, magiging political ng konti, di ba? Lahat na lang. Merong personal na. Pero bakit ba ganun ang naging kasanayan? Napalabagang nanonormalize na at lantaran na ang corruption at injustice. Well, hindi yan bago. Sa panahon ni Habakkuk, nangyayari yan. Lord, bakit parang wala kang ginagawa? Sumagot ang Panginoon, may ginagawa ako. Sino nagsabing wala akong ginagawa? Ipinapadala ko ang Babylonian Empire. Sila ang wawasak sa inyo, sa mga kurap, etc. Lalong tumindi yung tanong ni Habakkuk.
Panginoon, gagamit ka rin lang ng instrumento. Bakit naman yung mas masama pa sa amin? Bakit sila? Well, mahabang kwento kung itutuloy natin yung narrative nito, no? Pero ang dulo, ano naging conclusion niya na lang? Bago niya nasabi, although the fig tree shall not blossom. Familiar phrase to many of us. The just shall live by faith. Oh, Panginoon, di ko mahahanap ng sagot. Lahat ng tanong ko, pero ipinapaalala mo sa akin, ang matuwid pala, mabubuhay sa pananampalataya. Maaaring ang injustice ay personal. Hindi national in nature. Baka ikaw mismo nakaranas ng kawalang katarungan, kawalang istisya. Pakiramdam mo nakakalpot ang mga mesala habang dinadanas mo yung sakit, nung epekto, nung kanilang kamalian. Huwag po, mga kapatid, dahil laging may ginagawa ang Diyos. Ang dapat magsisi yung gumagawa ng mali. Ang dapat matakot yung gumagawa ng mali. Yun namang ginawa ng mali, ginawa ng masama, mamahinga sa kanyang Panginoon. Matuwid na Panginoon. Acts 16:25. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. Sumamba po si Paul and Silas sa loob ng bilangguan. Alam ninyo, nagsilbi itong testimony, kakamot-kamot siguro yung mga kasama nila. Teka muna, mukhang kulang sa 10, sobra sa 11 itong mga tawa. O sobra sa 9. Sa gitna ng matinding yung kalagayan, umaawit kayo ng papuri. Naniniwala po ako na nagsilbing testimony yun eh. Lalo na doon sa Philippian jailer. Marahil mula doon, nagtanong siya, marahil, anong meron itong mga tao ito? Nawala ako. Sila yung nagdurusa, sila yung pwede, quote-unquote, na dito na magwakas. Pero umaawit ng papuri sa Panginoon. Bakit wala ako ng gayong pag-asa? Kaya mga kapatid, yung pagbabalik mo sa maayos na pakikipag-ulayaw sa Diyos, hindi mo lang ginagawan ng mabuti ang sarili mo. Ginagawan mo rin ng mabuti ang mga taong nag-oobserba sa iyo. At pwede ikaw ay gamitin ng Panginoon bilang patotoo. Ngayon, nabanggit ko na minsan, nagmi-minister ako sa mag-asawa na taga-Cavite. Yung babae ang nagka-kidney problem. Kailangan nila ng kausap. Kaya mababalikan mo, Lord, marahil yun ay isang dahilan. Bakit kailangan kong daanan ang aking dinaanan? Walang paltos sa ginagawa ng Panginoon. Lahat ng pinadadaanan niya sa iyo ay hindi wala lang. Kung maiintindihan lang sana natin na tumahimik na muna at sumunod sa kung saan ka dinadala ng Panginoon. Mas pagiging malinaw sa dako-dako pa. Roon marahil. Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Sino nagsasalita? Si Paul. Nasaan si Paul? Nasa bilangguan. Sino sinasabihan niya? Mga nakalalaya. Yung nakabilanggo nagsasabi, magala kayo sa Panginoon. Dapat sana it's the other way around na nag-encourage sa kanya yung mga nakalalaya. Pero nangyari, si Paul pa ang punong-puno ng kagalakan sa ginagawa ng Panginoon. At alam niyo lahat yan. Nasa series tayo ng Philippians sa pamamagitan ni Pastor Joel. Alam niyo lahat yan. Nakikita ni Paul ang layunin ng Panginoon. Bakit niya dinaanan ng kanyang dinaanan? At dahil dyan, nagagawa niyang magpasalamat sa Panginoon. And then yung James 1:2-3, basahin na lamang po natin sa ating maluwag na oras. Mga kapatid, napaka-possible po na magkamali tayo ng conclusion. At pagka nagkamali tayo ng conclusion, susunod na yung nararamdaman natin. Kaya ang challenge ko sa bawat isa, ang admonition ko sa bawat isa, huwag natin bastang paniwalaan ang ating nararamdaman. Pwedeng totoo ang nararamdaman mo, pero hindi totoo ang basihan nito. Nasusundan niyo ako? Totoo yung nararamdaman mo. Talagang nalulungkot ka. Pero yung basihan nito, hindi totoo. Halimbawa, pag sinabi ko, Ma'am Cora, merong cobra sa ilalim ng upuan mo. Marahil magsisimula na siyang makaramdam ng malamig na pakiramdam at pawis na malamig. Para lang sabihin ko maya-maya, joke.
Totoo yung nararamdaman mo, di ba? Pero pwedeng hindi base sa katotohanan. Brothers and sisters, kung anak ka ng Diyos, kung anak tayo ng Diyos, at nararamdaman po natin na parang iniwan na tayo ng Diyos, tandaan po natin, pwedeng nililinlang lang tayo ng ating damdamin. Ito ang totoo, ang Diyos ay tapat, hindi niya kailanman pinababayaan ang kanyang mga anak. Sabi sa Isaiah 40:27, and every once in a while, we also need to do this. I-check natin yung ating tumatakbo sa isip natin. Why sayest thou, O Jacob, and speakest, O Israel, my way is hid from the Lord, and my judgment is passed over from my God. Pag dumarating po ang mga sandali ng panghihina, dumarating po ang mga sandali ng kawalan ng pag-asa, depresyon, huwag mong hayaang kontrolin ng mga ito ang iyong emosyon. Sa halip po, kumapit tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ang kanya pong pangako ay mas matibay, mas mapapanaligan, kaysa anumang pakiramdam na dumadalaw sa atin. Madalas, sa mga panahong hindi tayo ready na i-entertain yung ganong pakiramdam, doon pa siya dumarating. At dito pumapasok mga kapatid ang ating text. Alam nyo ba ngayon pa lang tayo nagsisimula? Dito pumapasok ang ating text. Sa gitna ng kanilang pangungulila, tiniyak po ng Diyos. Pansinin ninyo Ito mapakaganda Kasi kung ito tayo, halimbawa ama ka, ginawa mo ang lahat para masolve mo yung problem ng anak mo. Pansinin ninyo, sa kabila ng lahat ng ito, hindi sinumbatan ng Panginoon ang bayang Israel. Kung karaniwang kagaya natin, ano ka ba? Ni thank you? Wala. Hindi ka man sumaya. Di ba kung tayo? Pero ang Panginoon, bagamat ang tugon ng bayang Israel was very, very cold, hindi niya sila sinumbatan. Amen? Dito po tayo dapat mag-aaral yung kasaganaan ng grasya. Kasi may tendency tayong blame dito, blame doon, sumbat dito, sumbat dyan. Hindi niya sila kinastigo. Ano ba ka naman kayo? Sa dami ng ginawa ko sa inyo, nagdududa pa kayo? Diyan na nga kayo. Walang ganun. Na tumutugma naman sa sinasabi sa New Testament, sa Gospels. A bruised reed shall he not break, and smoking flax shall he not quench. Matthew 12:20. Kung aandap-andap na lang ang ilaw o liwanag, wag mo lang tulungang hipan pa. Andap-andap na nga Nakukuha niyo mga kapatid, kung alam mo ang kapatid, by way of application, ay wasak na, basag na, durog na. Sa halip na sila'y sumbatan, sa halip na sila'y kastiguhin, muli pong tiniyak ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Sa pamamagitan po ng isang napakagandang larawan or picture. Ang kanyang pag-ibig ay higit pa sa pag-ibig ng isang ina at kailanman ay hindi niya malilimutan ng kanyang bayan. Yun ang sabi ng Panginoon. Ano tanong? Ito sagot niya Can a woman forget her sucking child? Nag-aalinlangan kayo? Let me give you a question. Can a woman forget her sucking child? Pag-isipan nyo, sabi niya. Ang paggamit po ng ilustrasyon ng ina sa kanyang anak, hindi po yan aksidente, sinadya yun. Deliberate po yun on the part of God na yun ang ginamit niyang ilustrasyon. Intentional po yun. Bakit? Sapagkat ang isang ina po, lalo na yung isang ina na nagpapasuso, sucking child. Yan po ay larawan ng pinaka-tender na pagkalinga at napakalalim na klase ng pagmamahal na pwede nating makita sa buhay na ito. Yung iyak ng bata, hindi niyan pakakalmahin ng nanay. Can you relate, mothers? Ay, iba kasi tagal na nung buhat tuling nagka-baby Hindi kanyang patatahimikin. Madami ka ngang maisasakripisyo dahil dyan Naalala ko, nagpaplano kaming pamilya to go somewhere. Si Elaine, pamilya nila hindi makakasama.
Bakit? Hindi dahil sa hindi nila kaya, hindi dahil sa ayaw nila. Sabi nga ni Paul, hindi, tayo, sama tayo. Eh, anong iniisip ni Elaine? Paano yung mga bata? Ganun po yung puso ng isang ina. Hindi ka matatahimik. Lingon ka ng lingon. Amen? At mga anak, please lang, huwag nyo sanang ma-miss iyon. Marami kasi sa demonstration ng pag-iibig ng nanay, hindi mo na nakita. Dahil nang magkamalay ka, malaki ka na. Hindi mo nakita yung maraming gabi na napupuyat sila. Napupuyat sa pagtimpla ng gatas mo. So, hindi niya matitiis. Makita yung anak niya. Ay, yung mga bata naman, maaaring hindi kayo makarelate. Si Danica relate na ngayon. Kung makaliyad yung bata. Bakit? Gusto magpabuhat? At gusto unahin mo siya? I don't care kung anong gusto ng mundo. Ako unahin mo. At kung sakali mang hindi nakikita ng ina ang kanyang anak, hindi pa rin siya makakali dahil nasa kalikasan niya yun Yung tinatawag na gumigibik. Intindihan niyo ba yung salitang gumigibik? Tumitigas yung dibdib ng nanay. Kaya alam niya na, nako, ang anak kong matakaw. Kailangan na naman ako. Sister Mitz, di ba? No? Nararamdaman niyo Ganun katindi yung samahan ng isang ina at kanyang anak, kanyang sanggol na anak. At gusto kong maintindihan niyo yan, ako yun ang isang ikinagagalit ko, alam lahat yan ng mga anak ko. Pwede silang magtigas ng ulo, haharapin ko sila. Pero pagka sila ay nag-talk back sa nanay nila, kay Ma'am Tess, doon na ako kikibo. Hindi pwede ang talking back sa nanay nila. Hindi pwede yun. Mapapabayaan mo yung, ang tawag dito, yung pagtitigas-tigas ng ulo, okay lang, sige, para lang ako. Pero pagka narinig kong sumasagot na at nagdadabog na sa kanilang nanay, hintayin mo ako. Hindi ko yun pinalalagpas. Bakit? Dahil saksi ako sa hirap ng nanay nyo para sa inyo. So yun, napakagandang illustration, amen? Na ginamit ng ating Panginoon. At kitang-kita natin yan, maging sa New Testament. Naalala ninyo, iniwanan ng lahat si Jesus Christ. Pero ang kanyang ina sa turing na si Maria, na natiling kasama niya doon sa cross. Ganun yung bond na nabuo sa pagitan ni Jesus at ng kanyang ina sa turing. So itinatanong ng Diyos, posible bang makalimot ang isang ina? Ang sagot, halos hindi. Halos hindi. Pero nangyayari. May mga record sa Biblia na pinabayaan ng ina ang kanilang anak. At sa ating mismong obserbasyon, ibinebenta ang anak sa masamang gawain, etc. Nangyayari. Bagamat halos unimaginable, naiiwanan ng ina, pababayaan ng ina ang kanyang anak, nangyayari. At pag dumating na yung bibihirang trahedya na yan, sabi ng Panginoon, yea, they may forget, yet I will not forget thee. Dito po, kitang-kita natin ang pag-ibig ng Diyos na diyamak lalong higit, lalong dakila sa anumang klase ng pag-ibig, anumang klase ng ugnayan sa pagitan ng tao. Sabi nga po ni Matthew Henry, and I quote, God's compassions to His people infinitely exceed those of the tenderest parents toward their children. End of quote. Ang ibig sabihin po mga kapatid, kahit ang pinakamatinding pagmamahal ng tao ay pwedeng magkulang, pero ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagkukulang, hindi nagbabago, hindi natatapos. Ito po ang katiyakan ng kanyang pangako. Nakaugat, hindi sa pabago-bagong damdamin ng tao, kundi sa walang hanggang pangako ng Diyos. Brothers and sisters, Israel at that time was in exile, thinking that the Lord had already abandoned them. Yet in the midst of their doubts, God revealed His greater love. Oh, ang mensahe po ay malinaw. Hindi lamang para sa kanila noon, kundi para sa atin ngayon. Kahit na po ang pinakamadilim
na panahon sa ating buhay, kahit na po doon, sa pinakamadilim na panahon ng ating buhay, ang Diyos ay hindi nakalilimot. Tandaan mo yan, pagka napapangibabawang ka na ng lungkot, pagka sunod-sunod ang pagsubok, ba't ganun, akong tantalang. Sana maalala mo, at gusto kong maalala mo, na ang ating Panginoong Diyos ay hindi nakalilimot. Tapat siya sa lahat ng kanyang pangako. Kung mananampalataya ka, walang dahilan upang ikaw ay mabahala. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. Romans 8, 38 to 39. I will never leave thee, nor forsake thee. Hebrews 13:5. Minsan po, nasabi ni Charles Spurgeon, when you cannot trace his hand, you can trust his heart. Amen? Sounds familiar? Yes. Awit natin to eh. Again, when you cannot trace his hand, you can trust his heart. Kahit hindi natin nakikita po ang lahat ng kanyang ginagawa, kahit hindi natin nakikita kung saan niya tayo dinadala, maaari tayong magtiwala. Saan? Sa kanyang puso na nakaukol para sa atin. It is clearly implied in our text, brothers and sisters, that God never changes. Kaya nga may comparison. This truth is the foundation of our faith. His love is not like human love that rises and falls with moods, rises and falls with circumstances or weakness. Human affection, even the strongest, can falter. But God's love is steadfast. God's love is constant. And God's love is eternal. It does not end. Isaiah 49:15, brothers and sisters, stands as a bold declaration of divine faithfulness. Can a woman forget her second child? Yea, they may forget, yet I will not forget thee. Oh, even when God's people feel abandoned, His love, covenant love for that matter, remains unbreakable. And this is the immutability of God, brothers and sisters. His unchanging nature. And it is our greatest assurance when everything around us shifts, and they will. When everything around us shifts, when people fail us, when our own hearts grow weary. Minsan nakala natin, sila maapektuhan ako, hindi, matibay ako. Para lang bumagsak ka. And all of this become a reality to us. We can rest in this truth. The Lord does not forget His children, and His love never fails. Mga kapatid, ngayong Mother's Day, tama lang po na ipagpasalamat natin ang ating mga ina. Minsan, yakap lang, masaya na. Amen? Pero ngayong Mother's Day, tama lamang po. Pagpasalamat natin ang ating mga ina, ipagpasalamat natin yung kanilang sakripisyo, yung kanilang malasakit. Gigising ng napakaaga para ipaghanda ka. Pag-uwi galing sa trabaho, mamamalansya pa. At pagka lahat tulog na, andun pa sila. Grabing sakripisyo. Walang sawang pag-aaruga. Nagsasawa ba kayo sa pag-aalaga sa mga anak ninyo? I don't think so. Minsan napapagod. Kaya mga nanay, pag may dalang baby at may kumuha, thank you Lord yun. Amen? Kinuha eh. Ma'am Linda, Sister Sheila, yung laging ready. Lahat kayo, lumaki. Bisig ni Ma'am Linda at saka ni Sister Sheila at ng iba pa na marahil ay hindi ko napapansin. Ang kanilang buhay, mga kapatid, at damdamin ay patunay ng isang pagmamahal
na hindi pwedeng walang gagawin. Nagmamalasakit. Uuwi kung kinakailangan. Bakit? Hindi wala lang ang kanilang mga anak. Isang pagmamahal na hindi madaling makalimot. Totoo yun. Pagamat hindi naman totoo lang yan sa mga nanay, ang mga ama rin. Ang mga ama po kasi tahimik lang eh. Kaya pwede mong maipagkamali na hindi sila kumakalinga. Pero tumatanaw yun mula sa malayo. At yun ang unang magpoprotect sa'yo pagka ikaw ay nalagay sa alanganin. Pero Mother's Day ngayon, hayaan mo, bida muna mga nanay. Hindi po sila madaling makalimot. Maaaring makalimot ang anak, pero hindi madaling makalimot ang ina. Pasalamat ka kung may nanay ka pa. Hahanapin mo yan pag wala na sila. Totoo yun. Dahil ang nanay, tatanggapin ka ng walang kondisyon. Opo. Maaaring may reservation ng mga ama. Pero generally speaking, ang mga nanay, hindi, basta dito ka. Ngunit higit paborito, ang lahat ng ito ay larawan lamang ng mas dakilang pag-ibig ng Diyos. Sana dun mag-settle yon. Ang tenderness ng isang ina ay malayo at malabong anino lamang ng walang hanggang tenderness, habag, pagkalinga ng ating Ama sa langit. No comparison. We salute the mothers. Pero kung dadalhin mo na sa liwanag ng pagkalinga ng ating Ama sa langit, walang comparison. Kaya't habang nagpapasalamat po tayo sa ating mga ina, lalo natin itaas ang ating pagpupuri sa Diyos na nagbigay sa atin ng ganitong mga ina. Saan galing ang ating mga ina? Kung natutuwa ka, na pinagkalooban ka ng ganyang ina, magpasalamat ka. And by the way, hindi necessarily biological. Amen? Marami sa atin dito, hindi sa sinapupunan ng galing. Sa puso, sabi nga. Sa Kanya, tayo po magtiwala, sapagkat ang Kanyang pag-ibig ay hindi nagkukula. Kapag tayo po'y nag-iisa, siya'y kasama natin. Kapag tayo nangihina, siya'y matatag. Ang Panginoon natin ay matatag. Kapag ang lahat ay nagkukulang, ang Diyos ay nananatiling tapat. Ito po ang ating katiyakan or assurance. Pangako niya, I will never leave thee nor forsake thee. Kahit sa pagdiriwang po natin ng Mother's Day, ipahayag po natin, i-declare natin ang ating sincere na pasasalamat sa ating mga nanay. Ngunit higit pa po doon, higit pa po sa lahat ng iyon, ipahayag natin ang ating pananampalataya at pagsamba sa Diyos na ang pag-ibig ay lalong mabuti. Ipahayag natin ang ating pagsamba at pagkilala sa ating Diyos na ang pag-ibig ay mas dakila, mas matibay kaysa sa pinaka-mainam na pwedeng ibigay ng isang ina. Purihin ang kanyang pangalan.